mga naka-online, sa inyo po na lahat na naririto, tayo po ay magsimula na mag-awitan sa Panginoon. Awitin po natin dahil dati wala sa puso natin si Kristo. Awitin po natin, Amen. Since Jesus came into my heart. Amen. Okay, awitin po natin ito ng may kagalakan, dumating si Kristo at naghari na nahan sa ating puso. Amen. What a wonderful change in my life has been wrought since Jesus came into my heart. Amen. I have light in my soul for which long I have sought since Jesus came into my heart. Since Jesus came into my heart, since Jesus came into my heart, floods of joy o'er my soul like the sea billows roll. Since Jesus came into my heart, I have ceased from my wandering and going astray. Since Jesus came into my heart, Amen. And my sins Gumawa ng which were pagbabago many nang are si all Kristo'y washed manahan away. sa ating puso. Since Jesus came Into my heart. Since Jesus came into my heart. Since Jesus came into my heart. Floods of joy o'er my soul like the sea billows roll. Since Jesus came into my heart, there's a light in the valley of death now for me. Since Jesus came into my heart, and the gates of the city beyond I can see. Since Jesus came into my heart, since Jesus came into my heart. Amen. Since Jesus came into my heart, floods of joy o'er my soul like the sea billows roll. Since Jesus came into my heart, I shall go there to dwell in the city I know. Since there's a city I know. And I'm happy, so happy as onward I go. Since Jesus came into my heart. Since Jesus came into my heart. Since Jesus came into my heart. Floods of joy o'er my soul like the sea billows roll. Since Jesus came into my heart. Amen. Yes. Okay, next song. Awitin po natin. Next song, Saved by the Blood. Amen. Lahat tayo po ay naligtas sa dugo ng Panginoong Jesus. Everyone. Saved by the blood of the crucified one, A ransom from sin and a new work begun. Sing praise to the Father and praise to the Son. Saved by the blood of the crucified one. Amen. Saved. If you're saved, sing. Amen. Let's sing. My sins are all pardoned. My guilt is all gone. Say I'm saved. Sorry, I'm saved. I'm saved by the blood of the crucified one. Saved by the blood. Saved by the blood of the crucified one. The angels rejoicing because it is done. A child of the Father and heir with the Son, saved by the blood of the crucified one. Glory, I'm saved. Glory, I'm saved. Glory, I'm saved. My sins are all pardoned. My guilt is all gone. Glory, I'm saved. Glory, I'm saved. I'm saved by the blood of the crucified one.
the Son. All hail to the Spirit, the great three in one. Saved by the blood of the crucified one. Glory I'm saved, glory I'm saved. My sins are all pardoned, my guilt is all gone. Glory I'm saved, glory I'm saved. I'm saved by the blood of the crucified one. Amen. Wow. Lahat Amen. po ng tiyak kayo na kayo'y saved, say amen. Amen. Kaya luwalhatiin natin ang kanyang pangalan na siyang ating tagapagligtas. Everyone! Down at the cross where my Savior died, down where for cleansing from sin I cried, there to my heart was the blood applied. Glory to His name, glory to His name, glory to His name. There to my heart was the blood applied. Glory to His name. I am so wondrously saved from sin. Jesus is only a Come bastard on, yep. there at the cross where He took me in. Yes. Glory to His name. Glory to His name. Glory to His name. There to my heart was the blood applied. Glory to His name. On the last. Oh, precious fountain that saves from sin. I am so glad I have entered in. There Jesus saves me and keeps me clean. Amen. Glory to His name. Glory to His name. Glory to His name. There to my heart was the blood applied. Glory to His name. Amen. Bago tayo umawit po na ilang pangawitin, tawagin natin si Brother Dakutanan, Pastor. Pangunahin tayo sa pambungad na panalangin at magpasalamat tayo sa Panginoon na siyang naghatid sa atin sa araw na ito. Amen. Tayo po yumuko at manalangin, dakilang Diyos, napakapalad po namin Apo. na kami po'y nakarating sa gabing ito upang ikaw ay purihin, aming kantahan, aming papurihan, Panginoon, at Amen. itaas ang iyong pangalan, Panginoon. Salamat sa mga anak mo na kung saan naging priority nila sa gabing ito, dakilang Diyos, ang purihin ka at sambahin ka, Panginoon. Amen. Amen. Ihanda mo po, dakilang Diyos, ang mga puso po namin, dakilang Diyos, upang ang iyong mga salita ay mahayag sa gabing ito. Amen. Yung mga nasa online, dakilang Diyos, sila po'y maghanda rin, Panginoon, upang sa pakikinig ng iyong salita, maging kalakasan nila, dakilang Diyos. Amen. Sa gabing ito, dakilang Diyos, ako po'y nalapit sa iyo. Humingi po kami ng tawad sa iyo, dakilang Diyos, Po. sa lahat ng aming mga pagkakamali at mga pagkukulang. Yes po. Upang maging karapat-dapat kami, Panginoon, sa gabing ito, sa pagsasamba sa iyo, dakilang Diyos. Salamat po, Ama, sa nakaraang mga araw, dakilang Diyos, sa iyong gabay at pag-iingat sa amin. Salamat, O Diyos, sa mga biyaya mong aming nakamit. Po. Salamat, Panginoon, dahil ligtas mo kami sa anumang mga sakuna, Yes po. mga kapahamakan, dakilang Diyos. At patuloy pa kami dumadalangin sa iyo na sa bawat araw ng aming buhay ay lagi mo kaming gagabayan, dakilang Diyos. Apo. Salamat ugad sa gabing ito, dakilang Diyos, sa aming panahon na ginugugol sa pagsamba sa iyo at pakikinig ng iyong salita. Ihanda mo, Panginoon, ang maghahayag ng iyong mga salita sa likod ng pulpito. Bigyan mo siya ng karunungan, bigyan mo ng wisdom, Panginoon, Yes po. upang higit pang maunawaan at ikalalago pa, dakilang Diyos, ng iyong mga anak. Amen. Lahat ng ito aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen at Amen. 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 Maraming salamat po. Alright, awitin po natin
our great Savior. Ma, Siya'y walang katulad na kaibigan ng kahit mga makasalanan katulad natin. Po. Siya ang umibig sa ating kaluluwa. Amen. Everyone, awitin po natin. Jesus, what a friend for sinners. Jesus, lover of my soul. Friends may fail me, foes assail me. He, my Savior, makes me whole. Hallelujah, what a Savior. Hallelujah, what a friend. Saving, helping, keeping, loving. He's with me to the end. Jesus, what a strength in weakness. Let me hide myself in Him. Tempted, tried, and sometimes failing. He, my strength, my victory win. Everyone, Hallelujah, what a Savior. Hallelujah, what a friend. Saving, helping, keeping, loving. He's with me to the end. Jesus, what a help in sorrow, while the billows stormy roll. Even when my heart is breaking, He, my comfort, helps my soul. Hallelujah, What a Savior! what a Savior. Hallelujah, what a friend. Saving, helping, keeping, loving. He's with me to the end. Guide and keeper, while the tempest still is high. Storms about me nigh o'ertakes me. He, my pilot, hears my cry. Hallelujah, what a Savior. Hallelujah, what a friend. Saving, helping, keeping, loving. He's with me to the end. Amen, amen. Amen. Siya ang ating kasama hanggang sa wakas. Alam niyo po, pagka ang buhay ng tao matatapos na, naiisip ng tao yung mga dapat niyang sana nagawa niya. Ano? Minsan naiisip natin, sana nagawa ko pa ito pagka ang buhay matatapos na. Yan, habang hindi pa natin nadadama na ang buhay natin matatapos, parang hindi tayo nag-aalala, no? Hindi tayo panatag tayo, hindi natin napupuna. Pero sa totoo po, palapit ng palapit ang pagbabalik ng Panginoon o palapit ng palapit ang pagtatapos ng ating buhay. Pero ang sabi ng Panginoon, kasama niyo ako hanggang sa wakas. Yun ang pinakakalakasan natin. Hindi niya tayo pababayaan. Amen? So tayo po'y magbabasa ng salita ng Diyos, Numbers chapter 4, 1 to 28. Okay, hilingin natin sila Brother Sainel. Pangunahan tayo, Numbers chapter 4, 1 to 28. Ha? Okay po, magandang gabi po sa ating lahat. Atin pong basahin ang Book of Numbers, chapter 4, verse 1 to 8. Basahin po natin ito ng salitan
at sabay-sabay po tayo sa verse 28. Verse 1, At sinalita ng Panginoon kay Moises at kay Aaron na sinasabi, Ayusin ninyo ang bilang ng mga anak ni Kohat sa gitna ng mga anak ni Levi ayon sa kanilang mga angkan, ayon sa mga sangbahayan ng kanilang mga magulang. mula sa 30 taong gulang hanggang sa 50 taong gulang, lahat ng pumapasok sa paglilingkod upang gumawa ng gawain sa tabernakulo ng kapisanan. Ito ang paglilingkod ng mga anak ni Kohat sa tabernakulo ng kapisanan sa mga bagay na kabanal-banalan. Pagka ang kampamento ay isusulong, ay papasok si Aaron sa loob, at ang kanyang mga anak, at kanilang ibababa ang lambong ng tabing, at kanilang tatakpan niyaon ang kaba ng patutoo. At kanilang ilalagay sa ibabaw ang isang takip na balat ng foka at kanilang lalatagan ang ibabaw ng isang kayong taganas na bughaw at kanilang ilalagay ang mga pingga niyaon. At sa ibabaw ng dulang ng tinapay na handog ay maglalatag sila ng isang kayong bughaw, at kanilang ilalagay sa ibabaw nito ang mga pinggan, at ang mga sandok, at ang mga mangkok, at ang mga tasa upang buhusan, at ang namamalaging tinapay ay malalagay sa ibabaw niyaon. At kanilang lalatagan ang ibabaw ng mga niyaon ang kayong pula, at kanilang tatakpan ito ng isang panakip na balat ng foka, at kanilang ilalagay ang mga pingga. At kukuha sila ng isang kayong bughaw, at kanilang tatakpan ang kandelerong pangtanglaw, at ang mga ilawan, at ang mga gunting, at ang mga pinggan, at ang lahat ng sisidla ng langis niyaon na kanilang pinangangasiwaan. At kanilang ilalagay pati ang mga kasangkapan niyaon sa loob ng isang takip na balat ng foka, at kanilang ilalagay sa ibabaw ng isang patungan. At ang ibabaw ng dambanang ginto ay kanilang lalatagan ng isang kayong bughaw, at kanilang tatakpan ng isang panakip na balat ng poka, at kanilang ilalagay ang mga pinggan niyaon. At kanilang kukunin ang lahat ng mga kasangkapan na ukol sa pangangasiwa na ipinangangasiwa nila sa sanktuaryo, at kanilang ilalagay sa isang kayong bughaw, at kanilang tatakpan ng isang panakip na balat ng foka, at kanilang ipapatong sa patungan. At kanilang aalisin ang mga abo sa dambana, at kanilang lalatagan ng isang kayong kulay ube. At kanilang ipapatong doon ang lahat ng mga kasangkapan na kanilang ipinangangasiwa sa palibot ng dambana, at suuban ang mga pangipit, at ang mga pala, at ang mga mangkok, lahat ng mga kasangkapan ng dambana, at kanilang lalatagan ng isang panakip ng balat ng foka, at kanilang ilalagay ang mga pingga niyaon. At pagka si Aaron at ang kanyang mga anak ay nakatapos na makapagtakip sa santuaryo at sa buong kasangkapan ng santuaryo, kailanmat isusulong ang kampamento ay magsisilapit pagkatapos ang mga anak ni Kohat upang kanilang buhatin yaon. Datapwat huwag silang ihipo sa santuaryo, baka sila'y mamatay. Ang mga bagay na ito ay siyang pasani ng mga anak ni Kohat sa tabernakulo ng kapisanan. At ang mga magiging katungkulan ni Eleazar na anak ni Aaron na saserdote ay ang langis sa ilawan, at ang mabangong kamangyan, at ang mga palaging handog na harina, at ang langis na pangpahid, at ang pag-iingat ng buong tabernakulo, at ang lahat na nandoon, ang santuaryo at ang mga kasangkapan niyaon. At sinalita ng Panginoon kay Moises at kay Aaron na sinasabi, Huwag ninyong ihiwalay ang lipi ng mga angkan ng mga Kuwahita at sa gitna ng mga Levita. kundi gawin ninyo sa kanila ang ganito, upang sila'y mabuhay at huwag mamatay. Paglapit nila sa mga kabanal-banalang bagay, si Aaron at ang kanyang mga anak ay paparoon at ituturo sa bawat isa ang kanya-kanyang paglilingkod at ang kanya-kanyang pasanin.
Ngunit sila'y huwag magsisipasok upang tingnan ang sanktuaryo kahit sandali man, baka sila'y mamatay. At sinalita ng Panginoon kay Moises na sinasabi, Aayusin mo rin ang mga bilang ng mga anak ni Gerson ayon sa mga sambahayan ng kanilang mga magulang, ayon sa kanilang mga angkan. mula sa 30 taong gulang hanggang sa 50 taong gulang, ay bibilangin mo sila. Yaong lahat na pumapasok na nangangasiwa sa paglilingkod upang gawin ang gawain sa tabernakulo ng kapisanan. Ito ang paglilingkod ng mga angkan ni Gersonita sa paglilingkod at pagdadala ng mga pasanin. Dadalhin nila ang mga tabing ng tabernakulo at ang tabernakulo ng kapisanan, ang takip ni Yaon at ang panakip na balat ng poka na nasa ibabaw nito, at ang tabing sa pintuan ng tabernakulo ng kapisanan. At ang mga tabing sa looban at ang mga tabing sa pintuang daan ng looban na nasa siping ng tabernakulo at ng dambana at ang mga tali ng mga yaon at ang mga lahat ng kasangkapan sa kanilang paglilingkod at ang lahat na marapat sa gawin sa mga yaon ay kanilang ipaglilingkod. Mapapasa kapangyarihan ni Aaron at ng kanyang mga anak ang buong paglilingkod ng mga anak ng mga Gersonita sa buong kanilang pasanin at sa buong kanilang paglilingkod, at inyong ituturo sa kanila ang mga nauukol sa kanilang buong pasanin. Okay po, sabay-sabay po tayo sa verse 28. Ito ang paglilingkod ng mga angkan ng mga Gersonita sa tabernakulo ng kapisanan, at ang katungkulan nila ay mapapasailalim ng pamamahala ni Etamar na anak ni Aaron na saserdote. Maraming salamat po sa pagbabasa ng salita ng Diyos. Para na po tayo maupo. Isang mangangaral, kung dala nito'y anong ganda ng lakad ng isang mangangaral, kung dala nito'y ebanghelyo ng kapayapaan. Mensahe ng kaligtasan aking natanggap, sa akin ay lumingat. Tunay ngang si Jesus ang nag-iisang daan tungo sa kaligtasan, buhay na walang hanggan. Ngunit nooy nakita kong katotohanan sa tulong ng isang mangangaral. Habang nabubuhay ako'y magpapasalamat sa Diyos na siyang nagkaloob ng pastor sa ating lahat. Siya ay lingkod ng Diyos, siya'y alipin ni Jesus. Nagsuko ng buhay at ito'y inialay sa pangangaral ng ebanghelyo na may buhay. Siya'y hinirang na tunay upang sa ating gumabay.
kasalanan tayo ay pawalay, sa kalooban ng Diyos ay maging kaagapay. Ayon sa puso ng Diyos, siya nga ay nagkaloob ng mga ngaral na mangunguna sa paglilingkod. Sa iglesia ay hinirang piniling manguna, upang tayo'y mabigyang unawa. Ngayon sa awit ko, ang nais ko'y parangalan ang pastor na kaagapay mo magmula noon pa man. Pag-ibig na nararapat sa kanya'y ilaan, naway manatili ng kailanman. Habang nabubuhay ako'y magpapasalamat sa Diyos na siyang nagkaloob ng pastor sa ating lahat. Siya ay lingkod ng Diyos, siya'y alipin ni Jesus. Nagsuko ng buhay at ito'y inialay sa pangangaral ng Ebanghelyo na may buhay. Siya'y hinirang na tunay upang sa ating gumabay, at sa kasalanan tayo ay pawalay, sa kalooban ng Diyos ay maging kaagapay. Siya'y hinirang na tunay upang sa ating gumabay, at sa kasalanan tayo ay pawalay, sa kalooban ng Diyos ay maging kaagapay. Sa kalooban ng Diyos siya'y ating kaagapay. Amen. Parang sa ano yan Parang dapat nung isang linggo yata yan, ano? Amen. Pero salamat po, no? May maraming mga pastor na tinawag ang Diyos. Amen. Tayo po tumayong lahat at atin pong buksan ang ating Bible sa Marcos, Kapitulo 4, talatang 14. Marcos, Kapitulo 4, talatang 14. Mark chapter 4, verse 14. Hanggang 20. Tapos babasahin natin yung Luke chapter 8. Pareho to ng kwento Pareho to ito'y parabola. Pag sinabi nating parabola ay nilalagay sa tabi para magkaroon ng hambingan, ano? Mga makalupang kwento na may makalangit na kahulugan. Yun ang parabola. Makalupang kwento na may makalangit na kahulugan. Yan ang parabola. So, nagbigay ang Panginoon ng parabola. Babasahin ko po sa Tagalog. Ilagay natin sa Tagalog screen. Sa screen natin ay Tagalog, ilagay natin.
Ang mga hasik ay naghasik ng salita. Parabola po ito, no? At ang mga ito yaong nangasa tabi ng daan, na doon nahasik ang salita. At nang kanilang mapakinggan, pagdakay pinaroonan ni Satanas at inaalis ang salita na inihasik sa kanila. At gayon din naman itong mga nahasik sa batuhan, na pagkarinig linalang salita, pagdakay nagsisitanggap na may galak at hindi na nag-uugat sa kanilang sarili, kundi sandaling tumatagal, wala pang ugat, hindi pa nag-uugat, wala na. Kaya't pagkaroon ng kapighatian o ng mga pag-uusig dahil sa salita, pagdakay nangatitisod sila. At ang mga iba'y nangahasik sa dawagan, ang mga ito yaong nangakinig ng salita, at ang mga pagsusumakit na ukol sa sanglibutan at ang daya ng mga kayamanan, at ang mga pita sa ibang mga bagay na nagsisipasok, ang nagsisiinis sa salita, at ito'y nagiging walang bunga. At yaong nangahasik sa mabuting lupa, buti na lang meron, yaong nangahasik sa mabuting lupa, na nangakikinig ng salita, at tinatanggap ito, at namumunga ng tig-30, tig-60, at tig-100. Meron palang ganong klaseng tao. Ito po'y 4 na klase ng tao. Itinulad sa 4 na klase ng lupa. At yung 4 na klase ng lupa ay kumakatawan sa 4 na uri ng puso ng tao. Kaya konforme sa lupa, konforme sa puso ng tao, doon sumisibol ang salita ng Diyos. Ganon. Simple, Mabutit pinaliwanag na sa atin. Ama naming Diyos, kami po ay nagpapasalamat sa inyo. Ngayon, pwede na po naming tignan ang buong daigdig, ang lahat ng tao sa buong mundo, na meron pong hindi pare-parehong kalagayan ng puso ang mga tao. Ang salita ng Diyos, ang aral ng kaligtasan, ay ipinangangaral parang mga binhi na isinasabog sa lupa para itanim. At ang mga binhi na ito, o ang pangangaral ng salita ng Diyos, ay bumabagsak sa iba't ibang tao na may iba't ibang uri ng puso. At ayon sa uri ng puso, doon nagbubunga, lumalago at nagbubunga ang salita ng Diyos. Kaya kami po ngayon sa aming kapanahunan, hindi kami dapat magtaka na hindi lahat ng tao ay tumatanggap ng salita ng Diyos at nagpapatuloy. Sapagkat maliwanag na sinasabi ng salita ng Diyos, hindi ganun ang kalagayan ng lahat ng tao. Hindi nga lang namin alam sino ang mga tao na may mga ganitong klasing lupa. Kaya kinakailangang ipangaral ang salita ng Diyos sa lahat ng tao. Pangunahan niyo po kami, dalangin namin, na lalo niyo kaming pagtitibayin, sa pangalan lamang ng aming Panginoong Hesus. Amen. 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 Makakaupo na po tayo. Yan, so, ibig sabihin, tayong lahat ngayon na naririto, at lahat ng mga nanampalataya kay Kristo, at nagpapatuloy, ay namumunga. Sabi rito, pumatak ang salita ng Diyos naroon sa talatang 20. At yaon ang nangahasik sa mabuting lupa, nangakinig ng salita, tinatanggap ito at namumunga ng tig-30, tig-60, tig-100. So sila yung namumunga. Yung naunang 3, may 3 klase ng lupa sa talatang 15, tabi ng daan, nangasa tabi ng daan. Yun ang isang klase. Pangalawang klase ng lupa ay yaong mga nahasik sa batuhan.
Oh. Pagkatabing daan, yung lakaran ba? Lakaran ng tao. Siyempre, matigas yan. Laging apak-apakan yan. Tabi ng daan. Yun namang isa, nahasik sa batuhan. Mabato. Nang magtanim ka, mabato. Sandali lamang daw na sumibol, pero walang ugat, hindi pa nag-uugat, wala na. Nayari na, naluoy na. Ha? Dahil inusig. Ayun, pinagalitan ng ibang tao. Inusig, inaway ng iba. Pinagalitan dahil nag-Bible. Ayun, dahil may umaway, may nagalit, may kumontra, ayun na, tumigil na. Ayun ang nangyari. Yung pangatlo, nangahasik sa dawagan. Talatang 18, mga damuhan naman po ito. Ang mga yun, yung mga dawagan, yun itong mga taong mga nangakinig ng salita. Pero itong mga taong ito, nakapakinig na ng salita, mensahe ng kaligtasan, pero alam nyo, ang sabi rito, yung pagsusumakit, yung mga pag-aalala, o mga isipin tungkol sa buhay dito sa lupa, at saka yung paghahangad na kumita ng malaki, yumaman, yun, ano? Hanap buhay ito. Negosyo itong naging karibal. Ha? Trabaho. Ang dami ngayong, alam nyo, ang dami ngayong mga tao hindi gawa ng trabaho. Ha? Hindi naman dahil ng trabaho. Kundi nagiging katwiran ng mga tao yung trabaho. Kasi hindi naman kayo nagpunta rito, mga wala kayong trabaho eh. Amen? Hindi naman nagsimba, kaya nakapagsimba, kaya narito, walang trabaho. Hindi naman ganun eh. Kaya hindi ibig sabihin talaga dito, hadlang trabaho. Katunayan, sabi ng Panginoon, mabuti nga ang trabaho eh. Nananalangin nga tayo, bigyan tayo ng trabaho. At ang Diyos nagbibigay ng hanap buhay. Sabi niya, ako ang nagbibigay sa inyo ng kakayanan na kayo ay kumita ng salapi. Pagka kayo nagkatrabaho, bigay ng Diyos. Pero wag gagamitin ng trabaho para maging hadlang para sambahin at luwalhatiin ang Diyos. Yun lang naman ang sinasabi rito. Kaya hindi masama ang may trabaho. Ngayon, may mga trabaho na talagang mahirap iwanan. Hindi karaka-raka pwedeng iwanan. Dahil mapipirwisyo ang marami. Tulad ng mga manggagamot. Pag inalis mo sila at lahat nagsimbayan dito, ay kawawa naman yung mga pasyente. Mga pulis, kung lahat ng mga pulis magsisimba sa kanya-kanyang simbahan, wala na. Yung mga kriminal, nagkalat ngayon dyan, lalaganap. Kaya kailangan silang huwag umalis. Gayun din yung mga bumbero, at marami pa. Kaya para tuloy-tuloy ang operation ng ekonomiya at ng pamahalaan at ng kaunlaran. So, ito naman, mga taong masyadong naging sobra ang pag-aalala at pagpapahalaga sa pagkita ng pera. Yun yung tinutukoy dito. Sobrang pagpapahalaga sa pagkita ng pera na hindi na sila nagbigay ng panahon sa Diyos. Ginamit na nilang dahilan yung wala akong time para magsimba. Pero sabi rito sa 20, at yaong nangahasik sa mabuting lupa, na nangakinig ng salita, tinanggap ito at namunga ng tig-30, tig-60, tig-100. Doon lang nagbanggit ng bunga. Doon lang naging matagumpay ang salita ng Diyos. Anong klaseng mabuting lupa ito? Pare-pareho naman silang nakinig. Pare-pareho naman sila ng napakinggan. Pare-pareho namang salita ng Diyos ang iniaral sa kanila. Ang ipinagkaiba ng mga nakinig na ito ay yung kalagayan ng kanilang puso. Yung puso. Kaya minsan, hindi natin ituturong kasi inusig ako. Kasi yung negosyo ko. Kasi, yun ito yan yung mga dahilan yan eh. Kasi gusto kong, hindi pa ako nakapasyal doon, libre. Maraming dahilan ang mga tao. Pero, yung mga punong-puno ng mga dahilan, na katulad nitong naunang 3, walang bunga. Hindi sila naging fruitful. Imagine ninyo, bawat lupa,
ang binhi, powerful, effective yung binhi. Ito yun. Effective, hindi nagbago. Bakit umepekto sa kanya hindi umepekto? Yun ang nagiging tanong dun eh. Bakit umepekto yung salita ng Diyos sa kanya? Maganda ang epekto, maganda ang resulta ng salita ng Diyos sa kanya. Pero bakit dito, nung ipangaral ang salita ng Diyos sa kanya, nagalit? Ayon. Nasaktan. Lumayo. Tumigil. Bakit iba ang epekto ng salita sa kanya? Kaya pwedeng maraming ituro ang sino man, pero ang sinasabi ng Panginoon, wala sa ituturo natin ang dahilan. Ang dahilan bakit ang tao nagpapatuloy at ang dahilan bakit ang tao tumitigil o nahahadlangan ay nakatuon sa klase o kalagayan ng kanyang puso. Yun ang maliwanag dito. Nililiwanag ng Bible sa atin. Powerful itong salita ng Diyos. This is powerful. Nang ipangaral ito, may 3,000 naligtas sa aklat ng mga gawa. Ipangaral ang kaligtasan, si Sakeo na magnanakaw, naligtas. Nang ipangaral ang salita ng Diyos, sila Haring David naligtas. Ang daming naligtas sa Bible. Pulubi, balo, di ba? Babaeng balo, mga matatanda na, mga sundalo, iba-ibang klaseng tao. Magsasaka, maniningil ng buwis, manggagamot, sari-sari, ina ng tahanan, reyna, mga nangaligtas yan. Salita ng Diyos. Pero tingnan ninyo, bakit yung iba nakinabang? Tingnan niyo sa Hebrews chapter 4 and verse 2. Hebrews chapter 4, Hebreo, kapitulo 4, talatang 2 sa Tagalog. Ayan, no? Sapagkat tunay na tayo'y pinangaralan ng mabubuting balita, gaya rin naman nila, tayo at saka sila nakapakinig. Pinangaralan. Ngunit, sabi dito, hindi nila pinakinabangan ang salitang napakinggan. Parehong nakapakinig, tayo at saka sila. Pero ang sabi rito, hindi nila pinakinabangan ang salitang napakinggan. Bakit? Dahil sa walang kalakip na pananampalataya ang nakarinig. Yung kalagayan ng puso na naman ang problema. Yung puso, imbis na magtiwala sa napakinggang salita ng Diyos, ay hindi nagtiwala ng buong puso. Kaya anong sabi ng Bible? Di wala kang pakinabang. Hindi mo pakikinabangan yung sinabi ng Diyos. Kaya kahit na ang tao, pwede nang makarating ng langit. Parang ito yung dalawa. Pareho silang nakapakinig. Pareho nakapakinig. Sabi ng mga tao, kung ikaw ang Kristo, pakawalan mo sarili mo, pati kami. Sisigawan yung mga tao, nakapako si Jesus. Nadidinig nilang dalawa. Sabi nung isa, gumaya kung ano yung sinasabi ng mga karamihan, ng mga taong walang tiwala kay Kristo, inulit niya. Kung ikaw ang Kristo, pakawalan mo sarili mo, pati kami. Kung ikaw. Wala siyang tiwala. Pero yung isa, pumili. Imbis na siya'y mag-alinlangan, sa puso niya, pinili niya na pagtiwalaan si Kristo. Nagpasya siya na pagtiwalaan si Kristo. Total, mamamatay na siya at aminado naman siya. Sabi niya nga dyan sa makasalanan, tumahimik ka, tayo'y makasalanan. Tumahimik ka, tayo'y makasalanan. Sinaway niya eh. Tumahimik ka, tayo'y makasalanan. Pero ito'y matuwid. Kasi nakita niya si Kristo habang nakapako. Hindi kagaya nila, nagmumura, nagagalit. Si Kristo hindi panatag. Nanalangin, nadinig pa niya. Ama, patawarin mo sila, hindi nila alam yung kanilang ginagawa. Ipinagpaakuan na siya doon, pinahirapan at nagdudusan at nakabayubay na doon. Ang ipinapanalangin pa, yung ikabubuti ng mga tao na nagpako at nagsisigaw ang nangungutya sa kanya. Yun pang ipinalangin niya, Ama, patawarin mo po sila. Doon namamangha itong katabi niyang, walang ganitong klaseng ugali ng panatag habang nakapako, panatag, habang matino ang isip.
Habang nakapako, hirap na hirap yung pain ng pako na nakabayubay ka doon, nasa isipan mo pang maging makadiyos, tumawag ng panatag at hangarin yung ikabubuti ng mga tao na sila'y mapatawad. Kaya nakita niya yung patotoo ni Jesus. Sabi niya, Panginoon, alalahanin mo ko pagdating mo sa iyong kaharian. Kaya yung klase ng kanyang puso, yun ang klase ng mga tao na nakikinabang sa aral ng kaligtasan. Ay marami pong mga tao na ayaw maniwala na ang kaligtasan, ayaw maniwala na ang kaligtasan tinapos na ni Kristo. Ay nako, napakarami pong tao na ayaw nilang maniwala na yung ginawa ni Kristo kumpleto na. Ayaw nilang tanggapin. Hanggang ngayon, hindi pa rin nila pinapakinabangan. Halos araw-araw na sila sa simbahan. Halos lahat ng kanilang kayamanan ibinigay na sa simbahan. Talaga namang ayaw nilang lumiban ng panambahan. Talagang ipinaglalaban nila yung kanilang paniniwala na ang kaligtasan nila, sila ang gagawa sa pamamagitan ng kanilang katapatan at hindi sapat ang ginawa ni Jesus. Mali yun. Kaya wala silang papakinabangin. Wala yun yung sinasabi ng Bible. Kaya dito, ipinakita dito ang halaga ng mga hasik. Mga kapatid, tignan nyo bawat 4 na tao, may 3 puso na mali, natatanggi. Tatanggap pero pansamantala. Bawat 4 na tao, ayon dito bawat 4 na tao may isang totoo. 1/4. So 1/4, kumbaga. Kung kukunin lang natin dito, kung bawat 4 na tao may isang tatanggap, 1/4 ng population ng mundo. O ilan na tayo? 8 billion? Palagay mo na. 8 billion. Divided by 4, 2 billion. Kunin mo yung 1/4, di 2 billion. Halimbawa, maliligtas yung 6 billion, pupunta sa impyerno. Kung ito ay, pero this is just a general, lang to, hindi ito specific. Oo. Nakikita natin, ang sinasabi lang ng Bible, ulit-ulit lang din naman katulad ng sinabi sa Mateo. Mas marami ang pupunta sa kapahamakan, mas kakaunti ang pupunta sa buhay. Kasalanan ba ng Diyos? Hindi. Hindi kasalanan ng Diyos. Inihasik nga nakapakinig nga kayo Kaya lang, hindi nyo pakikinabangan kasi ayaw nyong manalig. Wala sa Diyos ang pinasabi na nga pinahatid sa iyo ang mensahe. Pinahatid na nakapakinig kayo. Kahit ang mga Israelita sabi na, wala pa nung Bible, wala pang mga mangangaral ng mga apostol. Alam niyo po, yung Israel, siya ang witness ng Diyos sa lumang tipan. Yung Israelita, yung ginawa ng Diyos na pagliligtas sa Israel para ipakita na merong Diyos sa Israel. Merong Diyos sa Israel. At yung Israel, yan ang talagang witness nung panahon nila. Sila ang nagsisilbing light na mayroong tunay na Diyos at yung mga Diyos-Diyosan ng mga tao, hindi yun ang tunay na Diyos. Kaya dapat magtiwala sila sa tunay na Diyos ng Israel. Kaya lang, pinili pa rin nila yung kanilang mga Diyos-Diyosan. Wala tayong magagawa nun. Hindi nakasalanan ng Kaya minsan, nagtatanong ang mga tao, ang kaligtasan ba sa lumang tipan at saka ang kaligtasan sa bagong tipan, magkaiba? Doon nagtatalo tuloy yung mga tao. Ang kaligtasan ba sa lumang tipan at saka ang kaligtasan sa bagong tipan ay magkaiba? Sa lumang tipan ba ay sa pamamagitan ng gawa at sa bagong tipan ay sa pamamagitan na ng pananampalataya? Sinasabi ng Bible, walang taong maliligtas sa kanyang sariling gawa. Yung gawa ng mga tao sa lumang tipan, kapahayagan lang ng kanilang pananalig. Para ding bautismo. Ang bautismo hindi nakapagliligtas, pero kapahayagan na ikaw ay nananampalataya. Hindi yan foundation. Sabi nga ni Apostol Pablo, inilagay ko ang saligan.
Diba? Sabi niya, I have laid the foundation. Ano ba yung foundation? Si Jesus Christ. There is no other foundation that which is laid, which is Jesus Christ. Diba nakalagay? 1 Corinthians 3:11. Walang ibang pundasyon. So, yung baptism is building on the foundation. Yung pagsunod sa mga utos ng Panginoon, building on the foundation. Ang foundation si Jesus, yung buhay pagsunod, yun yung itinatayo mo sa ibabaw ng pundasyon. Ayun, hindi siya kasama sa pundasyon. Ang pundasyon o ang talagang paraan ng kaligtasan si Kristo. Pag naligtas ka na, at saka mo ngayon ipamumuhay yung buhay ng taong naligtas. Hindi ka para maligtas, kaya ka nabubuhay ng maayos. Kaya mahalaga dito, mga kapatid, nakita natin yung maghahasik. Ngayon, gusto ko pong tignan po natin ang ganito. Buksan po natin yung Lucas 8. Kasi pareho po ng istorya. Meron lang dagdag ito, may dagdag na hindi binanggit sa Marcos. Lucas 8:11. Lucas 8:11. Sabi rito, ito ang talinghaga, pinaliwanag. Kasi sabi ng mga alagad, ipaliwanag mo sa amin yung talinghaga. Sabi ng Panginoong Hesus, ito ang talinghaga. Ang binhi ay ang salita ng Diyos. Yung mga sa tabi ng daan na tinutukoy, ito yung mga nangakinig. Kung magkagayoy, dumarating ang dyablo at inaalis ang salita sa kanilang puso upang huwag silang magsisampalataya at mangaligtas. So hindi po ang may gawa kung bakit yung salita ng Diyos na wala sa puso nila ay gawa ng Diyos kasi hindi sila pinili. Hindi po. Inalis ng dyablo sa kanilang puso. Pinayagan naman nila. Naalisin, pumayag sila. Hindi nila iningatan ang salita ng Diyos. Kaya huwag kayong papayag na ang salita ng Diyos aagawin sa inyo, aalisin sa inyo yung pagkakataon na kayo makapagbasa, kayo makapakinig, kayo makaunawa ng salita ng Diyos. Pag hinayaan yung alisin yan sa inyo, pinayagan na ninyo ang demonyo sa buhay ninyo. Maliwanag oh. Gawain ng dyablo na ang salita ng Diyos huwag isapuso ng mga tao. Huwag mong dibdibin yan. Bible, gawa lang yan ng mga walang magawa. Marami ka pang trabaho, marami ka pang pagkakakitaan, marami ka pang isipin, marami ka pang alagain, marami ka pang... Huwag ka na magbasa ng Bible. Huwag mo isapuso yan. Tsaka na yan. Hindi yan ganun ka-importante. Pagka ginawa, pinahintulutan nyo yan, wala na kayong pinagkaiba rito sa sinasabi ng Bible. Nangyari sa inyo yung sinasabing, inalis ng dyablo, dumating ang dyablo, inalis ang salita sa kanilang puso, upang huwag silang magsisampalataya at mangaligtas. Kaya gawain ng dyablo yung ang salita ng Diyos, huwag nating dibdibin. Ayan, huwag nating pahalagahan. Gawa ng dyablo yun sa buhay ng tao. Okay, 13. At ang mga sabatuhan ay yaong mga pagkarinig ay tinanggap na may galak ang salita. At ang mga ito'y walang ugat. Sa sandaling panahon nagsisisampalataya, sa panahon ng tukso, humihiwalay na rin. Walang ugat. Ano po ang ibig sabihin ng walang ugat? Alam nyo naman ang puno, pag bumagyo, walang ugat. Ano ikakapit niyan? Wala yung ugat. Kaya nga yan hindi bumabagsak, kahit hinahampas ng hangin, gumaganon-ganon. Lalim ng ugat May hawak na ugat na gano'n, nananangan na gano'n, nananangan. Yun ang pantangan Yun ang pangkapit niya sa lupa kahit para hindi siya ibuwal. Walang ugat. Ano nga hawak doon? Yung sinasabi ng Bible. Wala kang magiging paninindigan. Ayun. Di ba yung ugat ang lumalaban sa puwersa ng hampas ng hangin kahit baha, kaya hindi maagos yung lupa, nakakapit yung mga ugat, hawak-hawak niyang ganun yung lupa, kakapit doon yung ugat. Kaya matibay yung puno na malalim ang ugat, malalim ang paninindigan. Ito, nakinig, hindi marunong manindigan. Ayun, ang nangyari. Ano nangyari? At ang mga sabatuhan ay yung pagkarinig, tinanggap na may galak. Masaya nung simula. Masaya nung simula. Tinanggap ng may galak ang salita.
at ang mga ito'y walang ugat, na sila sa sandaling panahon nagsisampalataya at sa panahon ng tukso. Ayun. Sino ituturo ng mga taong ito? Yung tukso. Kaya ako nawala. Kaya hindi na ako nakinig ng Bible. Kaya hindi ako nagpatuloy. Ako'y natukso. Hindi. Ang tunay na dahilan, ikaw ay may puso na hindi marunong manindigan. Yun ang dahilan. Dapat ang mga taong nakikinig ng salita ng Diyos ay marunong manindigan. Bakit ang mga tao naninindigan pagkatungkol sa pera? Pinaglalaban yung pera. Di ba? Naninindigan, magpaaral ng anak. Sige anak, mag-aral. Nay, saan tayo kukuha ng pera? Wala tayo. Sige anak, ako ang bahala. Igagapang kita. Paaaralin kita. Gusto kong maging mas maganda ang buhay mo. Mga kapatid, mas maganda ang naidudulot ng salita ng Diyos kaysa anumang edukasyon. Oo, kung gusto niyo talagang mapaganda ang buhay ng inyong anak, abay manindigan tayo sa salita ng Diyos. Yun ang dahilan bakit tayo naririto. Masarap yata matulog. Masarap mag-relax sa bahay. Masarap magpahinga pag pagod. Masarap gumawa ng dahilan. Pero niyo po mga kapatid, yun ay kapahayagan ng kakulangan ng tamang paninindigan. Yun po yun. Huwag nating iano yung mga may sakit. Talagang hindi mahirap mong iano yun. May sakit Baka mamaya makahawa pa dito. Kaya sabi natin, dyan na muna kayo sa bahay. Diyan kayo manindigan sa bahay. Mag-online na lang kayo. Ganon. Okay? So nakita natin yung pangalawa, walang halaga sa kanyang salita ng Diyos, okay lang na mawala, agawin sa kanya, okay lang. So, hindi nagbunga. Ito namang pangalawa, kapag tinutukso, hindi naninindigan, ayun, bagsak din. Wala, hindi rin nagpatuloy, hindi nagbunga. 14. At ang nangahulog sa dawagan, ay ito ang nangakinig at samantalang sila nagsisiyaon sa kanilang lakad, iniinis sila ng mga pagsusumakit at mga kayamanan at mga kalayawan. Iniinis. Di ba? Anong pakiramdam ng taong naiinis? Alalahanin nyo nga kung anong pakiramdam ng naiinis ako. Naiinis ako. Minsan si Jobe nagkakasalita ng ganyan Ako, inis na ako. Si Jobe, minsan may salitang gano'n At yan po, alam nyo yung pakiramdam ng naiinis. Gusto nyong mawala yung mga nakakainis na yan, di ba? Minsan yung langaw. Kahit bugawin mo, balik ng balik yung langaw. Balik ng balik yung langaw. Sabi, naiinis na ako sa langaw na to. Kanina pa to, binubuga ko, hindi umalis-alis. Hanap ka ng panghataw at gusto mong patayin yung langaw at gusto mong mawala. Ganon ang pakiramdam ng naiinis. Gusto mong mawala yung kinaiinisan mo. Gayon, ito ang nangyari. Yung salita ng Diyos, inihasik, ipinangaral. Pero yung nakapakinig na yon, tinanggap niya. Samantalang siya'y nagpapatuloy, dumating sa buhay niya yung mga alalahanin, mga pangangailangan sa buhay. Kailangan ko ng pambayad sa ganito, kailangan ko mapag-aral ang aking anak, kailangan ko ng pambili ng gamot, gusto kong umunlad, ito ang pagkakataon ng pagyaman, gusto kong mamasyal, sabi dito, kalayawan ng buhay, gusto ko naman makabili ng ganito, gusto kong kumain doon, gusto kong pumasyal doon, gusto kong mahiga sa ganito, gusto kong maligo doon, at mga kalayawan. At anong sabi ng buhay, ng salita ng Diyos? At hindi nangagbunga ng kasakdalan. Hindi nagpatuloy. Pero, verse 15, at ang sa mabuting lupa ay ang mga may pusong timtiman or tapat, dalisay, at mabuti ang puso. Ano ang kanilang ginagawa? Iniingatan ang salita pagkarinig. Ayun pala ang sikreto.
Maging tagapag-ingat ka ng salita ng Diyos sa iyong puso. I-keep mo, itago mo sa puso mo ang salita ng Diyos. Memoryahin mo, tandaan mo, unawain mo, pahalagahan mo. Ilagay mo dyan na kaparabagang ang puso mo ay parang baul na dyan mo itinatago yung mga perlas. At mga gininto ang aral ng salita ng Diyos para iyong maging panghawakan, para iyong maging paninindigan. At habang ginagawa mo yun, sinisikap alisin ni Satanas sa puso mo, ayaw mong payagan. Tinutukso ka, ayaw mo ring bitawan. Inuusig ka, ayaw mo ring bitawan at itigilan. Lahat ng yan. Iningatan mo, nagpatuloy ka kung anong sinasabi ng salita ng Diyos. Anong sabi ng Bible? Katagalan, sila yung biglang namumunga. Pero hindi madali kasi sabi rito, nagbubunga ng may pagtitiis. At anong sabi dun sa unang binasa natin kanina? Tinanggap ito at namumunga ng tig-30, tig-60 at tig-100. Kaya nakita natin ang mga hasik, napakahalaga ng role. Walang tao na makikinabang sa salita ng Diyos kung walang magpaparating ng salita ng Diyos sa kanila. Andyan yung iba't ibang klase ng lupa. Naandyan lang sila yung lupa, andyan lang yung mga tao. Ngayon, ang bida rito, ang bida, yung mga hasik. Yung mga hasik, nabigyan ng pagkakataon na magkaroon ng aanihin itong mabuting lupa na sumibol at nagbunga ng marami, nagbigyan ng pagkakataon nung yung mga hasik hindi tumigil maghasik. Hindi tumigil maghasik. Kaya tayo po kanina, yung inawit na mga ngaral, hindi lang yan sa pastor. Lahat tayo ay may salita ng kaligtasan na alam. Huwag tayong titigil ng pagbabahagi. Bahagi mo sa kamag-anak mo, kaibigan mo, kumari mo, dati mong kainuman, dati mong kakwentuhan, dati mong inuutangan, dating nagpapautang sa'yo, ginagawang ka ng mabuti, kasama mo sa kainan, kasama mo sa tulugan, kasama mo sa hanap buhay. Nagkasama kayo. Ngayon, alam mo, naligtas ka, tapos yung kaibigan mo, hindi mo pagmamalasakitan. Napakahalaga nung pagkakataong ibibigay mo. Sino nakakalam? Baka yung kaibigan mo, kagaya mo, tatanggap din at iingatan ng salita ng Diyos. At pakikinabangan din niya at magbubunga din siya. Kaya ako'y nagpapasalamat, mga kapatid, pagka nililingon ko yung buhay ng mga katulad nating nagtapat, pag nililingin ko, nung isang gabi, kailan ba yun? Minsan, si Sinel, nag-text sa akin. Sabi, Pastor, salamat dahil ako ay naligtas nang kayo ay mangaral. Sabi ko, teka muna, Sinel, bakit sasabihin mong ako ang ginamit para maligtas ka? Saan ka ba naligtas? Dito ka ba sa Christ Baptist naligtas? Sabi niya, Pastor, hindi. Naligtas ako nung speaker kayo ng camp doon sa Iloilo. Sabi ko, ganun ba? Hindi ko na matandaan yun na ikaw ay naligtas. Akala ko, basta ka na lang umusbong. Ikaw pala ay naligtas doon. Sabi niya, Pastor, nag-preach kayo sa Iloilo. Dumalo ako sa camp. Kaya ako dumalo ng camp kasi interesado ako sa mga camper na mga babae. Yun unbeliever unsaved. Madaming ganyan Talagang gano'n naman talaga halos Ang daming gano'n. No, walang problema doon. Ang daming katulad mo nung una, ganyan din. Pero nung makapakinig ng salita ng Diyos, ginamit pala ng Diyos yung pagkakataong yon, kahit na mali ang motibo, nakapakinig ng tamang mensahe, mabuting lupa. Ayun. Tumanggap sa Panginoon. Nabaptize doon. Kaya pala nagte-text ito sa akin, Pastor, gusto kong makarating dyan sa Christ Baptist sa Muntinlupa. Gusto kong dyan mag-aral sa Bible School. Tignan niyo po yun. Bunga, marami pong kagaya niya na lalapit sa akin, Pastor, naligtas ako sa pangangaral ninyo. Pastor, nagsuko ako ng buhay dahil ninyo. Ako ngayon ay pastor na. Ayan ang bunga, mga kapatid. Kung
kung ako'y manindigan, kayo'y nanindigan, kagaya ninyo, meron din kayo niyan. Oho, panalangin nyo, talagang, Lord, ayoko ako lang pupunta sa langit. Ayoko nung ako'y nakapagbigay lang ng pera. Okay lang yun, nakapag-tithes ako, nag-offering ako, may mission giving ako, tumulong ako sa gawain ng Diyos. Salamat, Panginoon, ginamit mo ako. Pero gusto ko rin pong maranasan yung bang ako mismo naghasik ng binhi. Ako mismo nagbahagi ng salita ng Diyos. At may mga taong talagang nakapakinig. Maaring sila'y 4 na klase ng lupa, pero merong isa na mabuting lupa na naligtas at nakinabang. At nagbunga rin. Pagka iniisip ko, nangaral ako sa Tayabas, naligtas si Pastor Dante. Di nangangaral si Pastor Dante, di bunga ko na siya. Nagbubunga ng tig-iilan. Nangaral ako doon, nagsuko ako ng buhay. Naligtas si Pastor Paulo. Ayun, ang dami ding bunga. Nangaral ako doon, naligtas si Pastor Javier. Ayun, kung saan-saang bansa nakakapakarating at namumunga. Tignan niyo yun. Yun yung halaga ng mga hasik. Ilan pa yung ganun? Minsan nag-preach ako sa Palawan. Naku, 3 tiga Bethany, Makati na mga kalalakihan nagsuko ng buhay. Sabi niya, alam mo ba, Pastor, nung mag-preach ka sa Palawan, 3 kaming tumanggap sa Panginoon ng panawagan namin. Kaya ganun po mga kapatid, mahalaga yung nag-aasik ka ng salita ng Diyos. Hangarin ninyo mga kapatid, na kayo ay gamitin ng Diyos, makita ninyo na yung inyong pag-aasik, huwag kayong panghihinaan ng loob. Pastor, ayoko na, tumanggi. Meron nga, talagang tatanggi. Dito ang mga hasik si Kristo. Si Kristo na nga ang nangangaral hindi pa lahat naliligtas Kasi habang nangangaral siya, ang dyablo nalapit din sa mga tao Inaalis yung salita ng Diyos, may napayag naman. Yung iba, inuusig, hindi rin naninindigan. Yung iba, mga tukso, bumibigay. Pero may mga nanatili, tingnan nyo, may mga apostol. Isa nga lang, Judas. Pero, ganon, So, una, ang binhi ay ang aral ng kaligtasan. Ihasik natin, ibahagi natin. Ang binhi ay ang aral ng kaligtasan. Napakahalagang aral. Napakahalagang aral. Aral ng kaligtasan. Sa kahuli-hulihan ng yugto ng buhay ng tao, ang pinakapakikinabangan niya ay yung mensahe ng kaligtasan na tinanggap niya. Wala na. Lahat ng kinita mong pera, iiwanan mo pag ikaw ay namatay. Lahat ng naitayo mong bahay, naipundar mo, lupa at bahay, pag namatay ka, lahat yan iiwanan mo. Ang tangi mong pakikinabangan ay yung iyong mensahe ng kaligtasan na tinanggap. Kaya ibahagi natin. Yan ang pinakamahalaga. Kaya sapat na yan para maging masaya tayo sa buhay. Yung alam mo na ikaw ay ligtas. Pag alam mo na ikaw ay ligtas, ikaw ang isa sa pinakamay karapatan na maging masaya, na nabubuhay dito sa lupa. Bakit? Pagkatapos ng buhay sa lupa, sa langit naman tayo mabubuhay ng walang hanggan. Matatapos ang buhay, patanda tayo ng patanda wala naman dito sa ating pabata, lahat tayo patanda. At yung iba hindi naaabuti ng pagtanda dahil mamamatay ng bata pa. Kaya blessing yung tayo ay tumatanda, nakakaranas ka pa ng mga dagdag na taon sa Panginoon. Habang binibigyan ka ng dagdag na taon, ipagtapat mo yan dahil hindi mo alam ilang taon pa ang natitira. Amen? Magtapat na po tayo. Hindi natin alam, huwag sabihin, Pastor, bata pa ako. Tandaan po ninyo, maraming kandila ang namatay, mahaba pa. Namatay na ang apoy, mahaba pa ang kandila. Anuhin mo yung haba ng kandila, patay na, wala nang apoy. Wala siyang gamit. Kahit malakas ka, kahit sariwa ka, pagka namatay ka, wala nang pakinabang yung katawan na yan. Minsan lang yan. Kaya gamitin na natin ang may katapatan. Kaya mahalaga po, ang binhi ay ang aral ng kaligtasan. Ang mga hasik ng binhi ay naghasik upang mag-ani. Yan ang makikita natin. Kaya naghahasik ng binhi, kasi sabog noon ang pagtatanim, di ba? Sinasabog ang mga binhi, lalo na kung sa bundok. Inihahasik na gano'n, isinasabog, sinasaboy. Okay? Inihahagis na ganyan. Ang mga hasik, kaya naghahasik ng binhi, ay naghahasik upang mag-ani. Hindi ka naman naghahasik ng binhi para sayangin at mga bulok laang yan dyan at pampasikip sa bahay. Hindi po gano'n Kaya ka naghahasik, kaya ka nagtatanim, tumitingin ka isang araw na ikaw ay mag-aani.
Kahit alam mo na kapag ka inihagis mong ganun, pwedeng yung binhi tumalbog at pumunta dun sa may tabi ng kalsada. O tumalbog, pumunta ron sa batuhan. Tumalbog, paghagis mong ganun, pumunta sa dawagan. Pwedeng ganon. Pero ang mga hasik, sige ang kanyang paghasik. Bakit po? Nasa isipan niya, pag hindi ako naghasik, wala akong aanihin. Pag ako ay naghasik, hindi man lahat magbunga, pero meron ding magbubunga at merong tiyak na aanihin. Kaya huwag kayong titigil ng paghasik. Pangangaral, ha? Maganda nag-aaral sa Bible School. Maganda ang nagtatrabaho ng maayos at marangal. Maganda yung mabuti kang tatay, mabuti kang nanay, mabuti kang anak, mabuti kang kapatid, mabuti kang mamamayan, mabuti kang estudyante, mabuti kang trabahador, mabuti kang negosyante. Maganda yung ganon. Pero, mga kapatid, kasama sa gawain natin ay ang magbahagi ng mensahe ng kaligtasan sa ating kapwa-tao. Ganon. Kaya ang mga hasik ng binhi ay naghasik upang mag-ani. Lagi niyang nasa isip na siya'y mag-aani. Yun ang lagi. Laging may hope. Laging may pag-asa. Ako'y mag-aani. Now, hindi lahat ng inihasik ay napunta sa mabuting lupa. Ang mga hasik ay patuloy naghasik ng binhi. Kahit na ganon, patuloy siya. Ang nagbubunga ay ang mga nag-iingat ng salita ng Diyos. So nakita natin dito na ang mga nagbunga, ganun pala ang nagbubunga. Ganun pala ang mga Kristiyano na nagiging mabunga. Sila yung mga taong pagkapakinig ng salita ng Diyos, tinatandaan nila, iniingatan nila sa kanilang puso at ipinamumuhay nila sa araw-araw. Ano ang nagiging bunga ng mga naghasik? Sila ay nagiging mga katuwang sa paglilingkod sa Diyos. Yun ang nagiging bunga nila, nadadagdagan ng mga naglilingkod sa Diyos, nagiging mga tagapagkaloob sa pangangailangan ng simbahan. Sila yung mga nagiging bunga ng mga misyonero, mga choir members. Wala tayong choir members kung walang bunga. Wala, kung hindi naligtas yung mga yan, wala tayong choir members na kakanta. Wala rin kayo na makikinig dyan. Wala rin kayo na mga magbabahagi ng salita ng Diyos o lahat ng paglilingkod. Kaya yan po ang mga nagiging bunga sa gawain ng Panginoon. Remember this, if we do not go after what we want, we will not have it. If we will not go after what we want, if we do not go after what we want, we will not have it. We need to go. Gusto nating maligtas sila, puntahan natin. Sadyain natin. Ating talagang hayaan na marating natin yung kanilang lugar. Di ba? Kaya nagkaroon ng gawain sa Pangasinan, pumunta tayo. Nasa Amerika kami, tinawagan ko kayo dito, mga kapatid, puntahan nyo ang Pangasinan. May pahihiram na lupa doon. At meron dong mga kamag-anakan, itong ating kapatid dito sa Amerika, na gusto niyang makakilala sa Panginoon. Nagpuntahan kayo. Kung hindi kayo nagpunta, walang Christ Baptist Mission ngayon doon. Wala doon yung karugtong nakatuparan ng panawagan ni Pastor Ulysses. Yung pala, andun pala ang panawagan ng isa. Doon naroon siya ngayon at ang pamilya niya. Kaya makikita po natin, mga kapatid, na kapag tayo tumutupad ng gawain ng Diyos sa pangangaral, pagmamalasakit, we go after what we want, then we will have it. If we will not take the steps forward, we will remain in the same place. Kung ako'y narito, hindi ako hahakbang ng papunta rito, ay mananatili lang ako dito. Kinakailangan, humakbang ka, para may marating kang iba. Para mabago ang iyong buhay. Humakbang ka. Lahat kami, gusto ng nanay ko, magtatrabaho kaming lahat. Magtrabaho kayo, mga anak. Hindi ko kayo kayang palakihing lahat. 7 kayo, single parent. Magtrabaho kayo. Iiyak-iyak ang nanay ko, talaga nakikiusap, magsipagtrabaho kami. Ako naman, ang napapagusto ko, mag-aral sa Bible School. Nako, iyak-iyak ang nanay ko, punta-punta dun sa higaan ko pagka umaga, ikaw ba'y talagang papasok sa Bible School, magtrabaho, tulungan mo ako.
Ayun. Pero kinakailangan kong magdesisyon. So, I move towards God's direction. At sumunod ako na maging di na bagong istorya namin, nagkaroon ng isang mangangaral sa aming pamilya. Hindi sayang kasi maraming pamilya at maraming buhay ang naabot. At least, ang nagpapasalamat ang nanay namin, may contribution yung kanyang pagiging ina na siya'y pagtiwalaan ng anak, isilang sa kanya, mula sa kanya, isilang ang isang anak, at may contribution siya sa gawain ng Diyos, meron siyang anak. Kaya salamat, di ba? Salamat. Ganon din naman kami. Sige lang ang paglilingkod. Kaya kapag kahit pagod ka, kahit puyat ka, kahit na ano pa yung karanasan mo, basta pangangaral, you go. At nakikita mo may mga pagbabago. May mga ganyan. Hindi lang yun yan, hindi lang yun yung bunga. May mga naligtas, may mga nagsuko ng buhay, may mga iniwanan ng kasalanan, may mga nagsama ang mag-asawa. Ang daming bunga niyan. Hindi mo na mabilang. Bahala na ang Panginoon doon. Alam niyo po na very, very fruitful ang maging mangangaral. Yung bang ang buhay mo hindi na natiling nag-iisa. Namunga ka at ang mga sanga mo ay nakapunta kung saan-saan. Ganyan po ang buhay ng mga mangangaral. Kaya kapag kayo nakapag-asawa kayo ng mangangaral, ang buhay nyo hindi nyo solo ang inyong mahal sa buhay. Pagka ang asawa nyo mangangaral o ang tatay nyo mangangaral, hindi nyo susuluhin ang buhay niyan kasi bago pa kayo ipanganak, tinawag na yan sa pangangaral. At pangunahin niya ang Diyos na tumawag sa kanya. Ganon. Kaya pag hindi na unawaan niya ng mga anak, maaaring pagsilosan pa ng mga anak ang ministeryo. Totoo yan. Maraming ama, maraming pastor ang nakaranas niyan. Hindi sila maunawaan ng kanilang anak kasi hindi po sila nakaranas ng ganung panawagan. Tingnan niyo yung mga iba, ng mga nagtatrabaho. Hindi mo mapunta sa paghayot pangangaral. Kapit na kapit sa kanyang trabaho. Andun ang dedication sa trabaho niya. Wala namang masama, di ba? Tama lang. Ano mang trabaho masumpungan mo, gawin mo ng ano. Pero, ganun din ang mangangaral. So, 1 Corinthians 15:58. Ito po nakalagay, sabi ng Bible. Be steadfast, unmovable, always abounding in the work of the Lord. Ano po ang ibig sabihin nito? Karanasan ni Paul. Karanasan niya. Ito ang payo niya sa mga tiga-Korinto. Mga tiga-Korinto, may bumabagabag sa inyo, tinuturuan kayo ng maling aral na ang pagkabuhay na maguli ay walang pagkabuhay na maguli. Tinuruan ko kayo na may muling pagkabuhay. Si Kristo nga ay example, namatay, inilibing, nabuhay na muli. Siya ang sumira. Naalala nyo nung una? Nung una merong paniniwala, kung hindi ko malaman kung somewhere in Africa. Somewhere in Africa. Hindi ko matandaan ang detalye, but this is the cream of the story. Noong unang panahon, naniniwala sila na lahat ng swan ay kulay puti. Lahat ng swan, kulay puti. Kaya yun ang naging kasabihan at naging patakaran. Lahat ng swan ay kulay puti. Until nakakita sila ng isang black swan. Hindi ko malaman kung sa Australia. Doon nasira yung matagal ng paniniwala na lahat ng swan ay kulay puti. Dahil nakakita sila ng isang swan na kulay itim. Isa lang. Yung maraming paniniwalang yun na napakatagal na pinaniniwalaan ng halos lahat ng tao, nasira dahil nakakita sila ng isang black swan sa Australia or somewhere kung saan. Yung paniniwala na ang patay ay mabubuhay pang muli at magkakaroon ng bagong katawan, ang paniwala ng mga tao ng buong mundo, walang ganon. Yung taong patay na nabubulok na o nagsisimula ng mabulok ay aahon at ipinako, sinibat, nilatigo, laray-laray, halos ang laman. Pagbangon, walang kasiraan. Walang ganon, walang resurrection until si Kristo
bumangon sa patay na may bagong katawan. Nasira yung walang paniniwala. Kaya sabi ni Apostle Paul, mga taga-Korinto, magpakatibay kayo. Magpakatibay kayo. Huwag makilos. Magpakatibay kayo. Pipilitin kayong kilusin, baguhin, yanigin. Pero sabi niya, huwag kayong pumayag. Unmovable. Hindi na babago. Naalala niyo yung sinabi ng Apostle Paul? None of these things move me. Kasi ang sabi doon, Pablo, pag pumunta ka sa Jerusalem, alam mo ba kung ano naghihintay sa'yo? Ibibilanggo ka. Huhulihin ka, dadakpin ka, uusigin ka, hahampasin ka, gugulpihin ka ng mga tao, ipe-persecute ka. Sabi ni Apostle Paul, none of these things move me. Handa akong mamatay para sa Ebanghelyo. Sabi niya, hindi ako nakilos. Hindi siya nabago. Ganon din mga kapatid yung paghahasik ng binhi. Huwag po tayong makilos. Kaya sabi rito, unmovable, always abounding in the work of the Lord. Lagi kayong sumagana, kagaya ng fountain ng tubig, kagaya ng bukal, no? Na laging labas ng gano'n ng tubig, no? Saganang sagana. Nakikinabang ang maraming tao dahil dire-diretso siya. Ganon din po ang pangangaral ng salita ng Diyos. Dire-diretso tayong mangaral. Galatia 6:9, sabi rito, do not be weary in well-doing, for in due season we shall reap if we faint not. Huwag tayong panghinaan ng loob, huwag tayong, weary. Anong sabi ng weary? Manlata. Huwag kang panglataan ng kalooban, para kang nawawalan, tumatakas ang iyong lakas, nangihina ka. Huwag kang manghimagod. Hindi naman ito pagod eh. Ang pagod, pisikal, pero yung naghihimagod ka, yung kalooban mo, pinanghihinaan ka. Yun ang nangihimagod. Nawawalan ka ng sigla, nawawalan ka ng gana, kaya ka nangihimagod kasi gawang-gawa ka ng mabuti, sige ka ng bahagi, sige ka ng hasik, wala namang naaani. Wala kang makitang bunga. Kaya sabi ng Panginoon, mabuti yung ginagawa mo. Kahit wala kang inaani, dahil mabuti ang ginagawa mo, at matagal ng panahon na nag-aasik ka, pero hindi ka makakita ng ganong karaming bunga, huwag kang panghinaan ng loob. Diretso, huwag mong mabaguhin. Mag-aani ka rin sa tamang panahon. Huwag ka lang mawalan ng sigla. Huwag kang panghinaan ng loob. Kaya kailangan ng mga tao ang aral ng kaligtasan na gaya ng binhi sa lupa. Tandaan po natin, hindi lahat tatanggap, pero hindi rin lahat tatanggi. Salamat merong tatanggap. Kaya mga kapatid, wag kayong manghinawa, wag kayong panghinaan ng loob. Share lang kayo, kahit po sa Facebook. Share nyo. Wag kayong mahiya. Gamitin nyo yung social media. Ako, ang dami kong pinefriend. Alam niyo po kung bakit? Pinefriend ko sila. Kaya ako nagpa-follow, pinadadami kong friends ko. Kasi yung mga post ko, binibisita nila. Gusto kong makita nila yung mga nakapost doon na mga mensahe ng kaligtasan. Kasi hindi ko noon makakausap yung mga yan eh. But when they visit my Messenger o Facebook account, napapanood nila, pinafollow nila, nanonood din sila. Sa ganung paraan, may nasisharean ako ng hindi ko kilala at hindi ko alam. Ang tangi kong alam, pag nag-follow sila, makikinig sila. Somehow. Kung may isang maligtas, ay salamat sa Panginoon. So, purihin ng Panginoon. Maraming Diyos, salamat po sapagkat may bunga ang pangangaral ng salita ng Diyos, hindi wala. Pinakita mo po sa amin, bagamat marami ang tatanggi, pero meron pong tatanggap. Kaya hindi po zero pag nangaral. Hindi kami masisiro. Huwag lang kaming titigil. Magpatuloy lang kami. Darating at darating ang araw. Habang ginagawa namin ang paghahasik ng binhi, meron ding babagsak sa mabuting puso. Tao na pahahalagahan ang salita ng kaligtasan na kanyang napakinggan, iingatan niya, ipaglalaban niya, mamahalin niya, ipamumuhay niya, at siya ay mamumunga rin ng tig-30, tig-60, tig-100. Kagaya nung naghasik na namunga,
meron naman siyang naging bunga na mamumunga rin. Kaya gamitin niyo po kaming lahat, O Diyos. Huwag kaming panghinaan ng loob. Patuloy kaming maghasik ng mensahe na ikaliligtas ng maraming tao. May tumanggap man o wala, alam namin merong mga tao na tamang makapakinig. Kailangan nila, iingatan nila, pakikinabangan nila ang mensahe ng kaligtasan. Sa inyo namin pinagtatagubilin ang buhay ng bawat isa sa amin. Salamat sa paninindigan ng inyong mga anak, mga Kristiyanong may ugat sa kanilang puso ng salita ng Diyos ay hindi basta nila ipinaaagaw sa diablo. Salamat po sa biyaya mo sa amin. Nawa, lalo nyo kaming gamitin at ang mga simbahan at ang mga Kristiyano sa aming bansa at sa labas man ng aming bansa. Dalangin namin ito sa pangalan lamang ng aming Panginoong Jesus. Amen. 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 Tayo po'y tumayong lahat. Amen. Awitin po natin yung sowing in the morning, sowing in the evening. Ha? Anong pamagat niyan? Bringing in the sheaves. Yan. Dalahin natin ang, alam nyo, hindi lahat madali ang buhay ng mga mangangaral. Iba-iba ng sitwasyon. Pero huwag ka tumigil. Sige lang. Tuloy lang. Mga kapatid, kung kayo mga mangangaral, nakapakinig kayo ngayong gabi, huwag kayong tumigil ng paghahasik ng salita ng Diyos. Alright, awitin natin lahat. Everyone! Sowing in the morning, sowing seeds of kindness, sowing in the noontide and the dewy eve, waiting for the harvest. Wow! Amen! We shall come rejoicing, bringing in the sheaves, bringing in the sheaves, bringing in the sheaves. We shall come rejoicing, bringing in the sheaves, bringing in the sheaves, bringing in the sheaves. We shall come rejoicing, bringing in the sheaves. Di ba masaya yung dala-dala mo yung ani mo? Ano, pagka uuwi ka, si Ruth, nag-ani siya, nanimot siya ng aanihin. Pag uwi niya, tuwan-tuwa yung kanyang biyanan. Saan ka pinagpala ng Diyos na meron kang dalang mga tangkas ng ani? Ha? Minsan ganun ang gagawin ng Diyos sa iyo. Not the same as what happened before. God will give you greater blessings when you keep on. Amen. Sowing in the sunshine, sowing in the shadows, fearing near the clouds, no winter chilling breeze. By and by the harvest and the labor ended. Yes. Come rejoice. Come on, bringing in the sheaves, bringing in the sheaves, bringing in the sheaves. We shall come rejoicing, bringing in the sheaves, bringing in the sheaves, bringing in the sheaves. We shall come rejoicing, bringing in the sheaves. Amen, amen. Pasalamat tayo, Brother Joey. Ikaw naman ngayon gabi ang mag-pray, pasalamat sa Panginoon. Pag-pray ating mga kapatid. Let's pray mga kapatid, tayo pumigitan manalangin. Dakilang Diyos, maraming salamat Panginoon sa gabing ito Panginoon. Yung nahayag na naman Panginoon yung mga salita Panginoon. Nawa Panginoon, kami Panginoon, ang mga binhi Panginoon, na nahasig Panginoon sa magandang lupa Panginoon. At kami Panginoon, mamunga Panginoon. Lord God, tulungan mo pa kami Panginoon na malagpasan po namin Panginoon ang mga problema, mga pagsubok Panginoon sa aming buhay Panginoon. At ang iyong salita Panginoon, ang aming panangnan Panginoon. At ikaw Panginoon ang mag-ilaw Panginoon sa aming buhay. Dakilang Diyos, dadako kami sa aming pagkakaloob, pagpalain mo ito Panginoon. At bigay mo ng multiply Panginoon ang mga taong magkakaloob Panginoon. At ang wala pa Panginoon, bigyan mo Panginoon ang mga work, trabaho Panginoon. At mapapagkakitaan Panginoon. Maraming salamat Panginoon sa gabing ito. Binabalik namin at nagpapasalamat sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. 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 Redeem, redeem, redeem by the blood of the Lamb. Redeem, redeem, His child and forever I am. Redeemed and so happy in Jesus, no language my rapture can tell. I know that a light of His presence with me that continually dwell. Redeem, yes, redeem,
redeemed by the blood of the Lamb. Redeem, redeem, His child and forever I am. Amen. Tayo po'y tumayong lahat. Tayo po'y magwakas sa panalangin. Ama naming Diyos, salamat po ng maraming marami. Meron pong mabubuting puso. May mga puso ng magsasaka, puso ng magta-tricycle driver, puso ng magtitinda ng dyaryo, puso ng mga karpintero, puso ng mga ina ng tahanan, puso ng mga ama ng tahanan, na kapag ka tumanggap ng iyong salita, ay kanilang iniingatan. May puso ng mga engineer, may puso ng mga doktor, may puso ng mga nurses, may puso ng mga teachers. Iba't ibang klaseng tao. Meron pa ring mga tao na may pusong tapat. Nang hinahanap nila ay ang dalisay na mensahe ng kaligtasan. Meron pong mga bakla, may mga tomboy na may mabuting puso. Tinatanggap nila ang katotohanan, iniingatan nila sa kanilang puso, at sila'y nakikinabang, sila'y nakakatanggap din ng kaligtasan at napapatawad sa kanilang kasalanan. May puso po ng mga magnanakaw, puso ng mga lasinggero, puso ng mga sabungero, puso ng mga mamamatay tao, puso ng mga espiritista. Pero naghihintay sila ng salita, ng binhi ng kaligtasan, na kapag kanilang nadinig, iingatan din nila sa kanilang puso, tatanggapin din nila si Kristong tagapagligtas. Kaya sa iba't ibang klase ng buhay ng tao, mga taong may utang, mga taong nagtatago sa batas, mga taong rebelde sa gobyerno, pero nang makapakinig ng salita ng Diyos, nababago dahil sa puso nila, iningatan nila ang salita ng Diyos, ang kaligtasan tinanggap nila, at sila'y nangapatawad sa kanilang kasalanan, at sila'y tinahanan din ng Espiritu ng Diyos. Salamat po ng marami. Napakahalaga ng maghahasik ng binhi. Marami na nagsuko ng buhay at tumugon sa panawagan, marami nang nanumbalik sa kanilang mga mahal sa buhay, marami nang iniwan nila ang buhay makasalanan dahil merong naghasik ng binhi at sila'y nakinabang. Tulungan niyo po kaming lahat, huwag naming maliitin ang gawain ng maghahasik. Huwag naming maliitin ang panawagang ito sa aming lahat at ang utos na maghasik kami ng mensahe ng kaligtasan. Ito ang pag-asa ng aming bansa. Pangunahan niyo po kami na lagi naming maging dalangin. Gamitin mo kami, pagbungahin mo kami. Maihasik namin ito sa mabubuting puso. Pagpalaan niyo po ang simbahang ito. Maabot namin. Ang mga missionaries namin na naghasik ngayon, meron po sa Cambodia, Sister Judith. Meron po sa Germany, Sister Karen. Meron po sa Austria, Sister Katrina. Naroon po sa Singapore, naroon si Brother Alds. At ang mga missionary namin dito sa Pilipinas, naroon ang missionary namin sa Hong Kong, Pastor Eloy. Patuloy na mga naghahasik ng iyong salita. Lord, magbigay ka pa po sa kanila ng mga pusong mabubuti ang kalooban na tatanggapin ang iyong salita. Salamat po sa mga mangangaral, mga misyonero ng iba't ibang simbahan sa iba't ibang panig ng daigdig. Ano man ang kanilang lahi, gamitin mo po sila para bumagsak sa mabubuting puso ang binhi ng iyong pagliligtas. At kami naman po ng mga ligtas na, magpakatibay kami, huwag kaming makilos, at kami sumagana lalo sa gawain ng Diyos. Hiling naming ingatan mo kami, ang mga may karamdaman, dalangin namin, bigyan niyo po sila ng sigla, ng lakas, pagsisikap, tugon sa pangangailangan, sila'y makabangon, sila'y makapanumbalik, at sila'y makapamuhay ng normal. Gamitin mo po silang patuloy. Ganon din po mga kapatid namin na marahil nasa gitna ng pagsubok sa mga panahong ito. Nag-i-struggle laban sa mga tukso ng buhay o kahirapan o kawalan. Ikaw na po ang tumugon sa kanila. Dinadalangin po namin ang inyong mga anak na mga nagtatapat, nagsusumigla, nagpapakalago sa inyo. Lalo nyo po silang ingatan, lalo nyong palaguin, lalo nyong pagbungahin, lalo mong itaas
at matanyag ka sa kanilang buhay. Maraming salamat po sa aming bayang Malaya. Pagtibayin niyo po ang aming mga tagapanguna, ang mga naghahanap buhay, ang mga nagninegosyo sa mabuting paraan. Pagpalain niyo po. Kami po sa aming pag-iwahiwala, ingatan mo. At patuloy naming pasalamatan, kasama pa namin ang aming mga mahal sa buhay. Ingatan mo mga mahal namin sa buhay na hindi namin abot kamay. Malayo ang agwat sa amin. Pero hindi po malayo sa puso ng bawat isa. Pagpalain niyo po ang mga mahal namin sa buhay. Makita namin silang masisigla at makita rin nila at madinig nila na kami man ay matitibay, masisigla at pinagpapala at nagiging pagpapala. Dalangin namin ang lahat ng ito na nagpapasalamat po sa inyo sa pangalan po lamang ng aming Panginoong Hesus at lahat po magsabi ng malakas na Amen. 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 Magandang gabi po sa lahat. Maging mga online, purihin po ang Panginoon. Patuloy po tayo. Kailangan ng mundo ang mensahe ng pagliligtas ni Kristo. Iasik natin ang binhi.